Ayan, good morning sa atin lahat mga kabakyard. Welcome back po sa ating vlog ngayong araw. So ngayon po, samahan nyo po ako. Maglilipat po tayo ngayon na mga hatch po natin. Itong mga sisupong ito po ay sila ay 90 eggs po siya. At bali, tatlong tray po. Ang isang tray po kasi ang laman niyan 30. So times 3, 90 po siya. So ito po mga sisiw na ito, after 7 days po natin sa incubator, atin na po yung kinakandling, which is 26 po ang walang laman o wala pong similya. So meron na lang po tayo ay yung pong natira. So sa bale 64 po na itlog natin ay meron pong mga hindi nagdevelop na apat. So ibig sabihin po 60 eggs lang po sila talaga ang nagtuloy-tuloy. So ito po ngayon, ito mga sisiw pong ito, ilalagay na po natin sila sa brooder. Ito po sila, na-hatch po sila sa 60 eggs ay 58 po, which means dalawa lang po ang hindi nakalabas sa kanilang itlog. Maganda na po ang incubator natin o yung hatching rate po niya. So ito po, ilalagay po natin ito ngayon sa brooder. Ito, bago po natin kinukondisyon muna natin ang sisiw, ito ilalagay na po natin sa lagayan niya po. Kailangan po natin sa ating pong lagayan ay sarado po siya na hindi po siya malalagmigan. Kung nakikita nyo po, ito pong ating brooder na paglalagyan ay nilagyan po natin ng sapin na karton. Ito po para hindi naman po malamigan ang kanilang paa. Kung semento man po, sapin na po natin ng karton o mga papel po para mainit po sa kanilang katawan. Gawa po ng kailangan po talaga nila na mainit o yung tamang temperatura po, na hindi po sila lalamigin at hindi naman po sobrang init ng kanilang lagayan. Ito, nilalagyan po yan natin ng ilaw. So, ibig sabihin, kailangan po natin ng ilaw na umiinit. Hindi po yung ilaw na nasa bahay lamang na hindi po umiinit. Ang kailangan po natin yung pangsisiw po talaga. Mabibili naman po natin yan sa mga hardware o yun po mga nagbebenta kagaya po ng Agribit. So, ibig sabihin po, lalagyan po yan natin. Ang atin pong paglalagay ng ilaw ay 1:1 watts po. Ibig sabihin, kung 50 ang sisiw mo, 50 watts po ang maganda pong ilagay natin dyan. Kung nagtitipid naman po tayo, pwede naman po yung 15 watts, mga dalawang 15 watts po. Ihiwalay po natin yan para hindi naman po isahan sila kung mag-uumpuk-umpukan po sila pag panahon po ng taglamig. Ano po ba ang mga kailangan nating ilagay dyan? Sa ganito po, kailangan po natin ng ilaw, tandaan po natin yan, pakain, at saka tubig po. Ito po, tatlong ito, kailangan po talaga ng sisiw yan para hindi po sila magkasakit at gumanda po ang kanilang paglaki at madali lang po at mabilis silang maibenta natin kung sisiw po ang pambenta natin. Ito po ang ganito, hindi naman po maiiwasan talaga yan na meron pong mga sisiw na bansutin. Ano po ba yung mga bansutin? Yun po yung mga huling na hatch o yun pong maliliit po talaga ang sisiw mula po nang sila'y na-hatch. Gawa po ng hindi naman po talaga natin maiiwasan yan. Para po sa mga nagtatanong, 100% po bang mabubuhay? Kung kumpleto naman po, may ilaw, may paglalagyan na hindi mahahanginan at may tubig. Hindi naman po 100% mabubuhay ang lahat. Hindi po talaga maiiwasan yan, may mamamatay po niyan. Isa, dalawa. Ang ating lang po talagang tatandaan, kung mamamatayan po tayo ng maramihan araw-araw, may sakit na po ang ating mga sisiw at hindi po maayos ang ating pinaglalagyan o yun pong ating ginagawa sa ating sisiw. Ito po, meron po talaga, kung makikita po natin yung nasa gitna po, meron po yung medyo mahina po ang kanyang pagkakahatch pa lang po, mahina. Ito po dalawang ito po ay mahina talaga mula pa po sila nang ma-hatch sila. So ibig sabihin po niyan, ang maganda po nating gawin dyan, ito po ilalagay ko po ito sa ibang lalagyan. Ito binalik ko muna po sa incubator. Gawa po ng medyo nabasa sila, gawa po baka po ito uminom ng tubig. So ilalagay muna po natin sa hatcher natin, patutuyuin muna po natin siya at ilalagay po natin sa ibang lagayan nang baka naman po ay makasurvive pa siya at maibenta pa rin po natin. So yan lamang po at maraming salamat.